Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Tuesday. Patuloy na tumataas ang chance na mabuo ang dalawang bagyo na manggagaling sa silangan. Alamin natin ang mga pagbabago sa track nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies ang pangunahing nakaapekto sa buong Pilipinas. Kapag easterlies ang umiiral, may mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan na patuloy na naghahatid ng moisture sa malaking bahagi ng kapuluan. Ibig sabihin, kahit may mga oras na maliwanag ang langit at maayos ang panahon, pwede pa rin itong magbago habang tumatagal ang maghapon. Karaniwan sa ganitong setup ang mainit na umaga, maalinsangang tanghali at saka ang posibilidad ng biglaang pagbuo ng ulap na pwedeng mauwi sa ulan o thunderstorm sa ilang lugar pagdating ng hapon o gabi. Sa Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands, dito ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Hindi lang ito simpleng panandaliang ambon o maikling buhos. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands, mas mabuting maging alerto sa mga oras na lalong kumakapal ang ulap at tumitindi ang buhos ng ulan dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Eastern Visayas, malinaw na mas ramdam ang impluensya ng easterlies dahil ang rehiyong ito ay open sa hanging may dalang moisture mula sa silangan. Kaya kahit hindi naman sabay-sabay at pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat probinsya, mas mataas pa rin ang posibilidad ng aktibong pag-ulan dito kumpara sa ibang lugar. Sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, ganon din ang sitwasyon. Dahil mas malapit ang mga bahaging ito sa pinanggagalingan ng moist air, posible ang mas madalas na pagbuo ng ulap at mas malalakas na thunderstorm sa ilang oras ng araw. Hindi ibig sabihin nito na buong araw ay tuloy-tuloy ang sama ng panahon, pero sapat ang setup para gawing mas mataas ang tsansa ng pag-ulan at mga localized na pagbuhos na pwedeng magdulot ng problema sa mga sensitibong komunidad. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Sa madaling salita, sa maraming lugar posible ang medyo maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorm sa ilang lugar. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa halos buong araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Metro Manila, ito yung mga araw na madaling makapanlin lang ang panahon. Maaaring sa umaga ay maayos ang lagay ng kalangitan at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagdating ng tanghali at lalo na sa hapon, kapag mas umiigting ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at sumunod ang thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, empleyado, estudyante at sa lahat ng may lakad sa labas, huwag basta magpakampante. Magandang may dalang payong o kapote dahil kahit panandalian lang ang ulan, sapat na iyon para makaapekto sa biyahe, trapiko at pag-ipon ng tubig sa mga mabababang lugar. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na sa mga mabababang komunidad at sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa. Pagdating naman sa hangin at kondisyon
kondisyon ng karagatan, sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters naman dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Northern at Central Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa ring sumama ang aktual na kalagayan ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecasts. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga may maliliit na bangka, at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, makabubuting bantayan hindi lang ang marine forecast, kundi pati ang aktual na kondisyon ng langit at hangin sa inyong lugar. Lalo na sa mga baybayin na mas bukas sa silangan, mas madaling maramdaman ang impluensya ng easterlies sa pagbugso ng hangin at sa galaw ng karagatan. Maaaring sa unang tingin ay hindi gaanong mapanganib ang alon, pero kapag sinabayan ng thunderstorm o biglaang pag-igting ng hangin, pwede itong maging mas alanganin para sa maliliit na sasakyang pandagat. Kaya ang simpleng dagdag na pag-iingat ay malaking bagay para maiwasan ang panganib. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update sa mas malawak na paligid ng bansa. Para sa Week 1 mula April 27 hanggang May 3, ang sinasabing TC-like vortex o TCLV ay inaasahang lilitaw sa loob ng binabantayang domain. Ayon sa forecast, ang TCLV-1 ay posible na mabuo sa silangang boundary ng monitoring area at sa ngayon ay may low chance ng tropical cyclone formation sa Week 1. Ibig sabihin, may unang senyales ng development sa mas malawak na bahagi ng silangan pero hindi pa ito sapat para ituring na malinaw at agarang banta. Sa puntong ito, mahalagang maintindihan na ang ganitong mga early signal ay bahagi pa lamang ng mas malayong outlook at hindi pa tumutukoy sa isang tiyak at ganap ng bagyo na siguradong may direktang epekto sa bansa. Pagdating naman sa Week 2 mula May 4 hanggang May 10, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-1 ay posibleng pumasok sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility na may low chance pa rin ng tropical cyclone development. Bukod dito, may nakikita ring TCLV-2 na posible na mabuo sa silangang boundary ng monitoring area at may low likelihood din ng development sa Week 2. Ibig sabihin, hindi lang iisang potensyal na sistema ang tinitingnan sa panahong ito kundi dalawa. Pero mahalaga ring idiin na parehong nasa low chance pa lamang ang mga development na ito, kaya hindi pa dapat magmadali sa matitinding konklusyon. Sa ngayon, ito ay mga maagang senyales na dapat bantayan habang papalapit ang mga araw. Kung gagamitin naman ang Google DeepMind Long Range Forecast, ipinapakita rito na ang low pressure system ay posibleng lumitaw sa timog silangan ng bansa at nasa labas pa ng PAR, pagkatapos ay kikilos pa hilagang silangan. Sinasabi din sa forecast na maaari itong mabuo bilang isang bagyo, kaya mahalagang bantayan ang mga susunod na update habang nadaragdagan ang datos sa mga darating na araw. Kung hindi naman kayo pamilyar sa ganitong uri ng model guidance, mahalagang maintindihan na ang bawat color-coded dot ay kumakatawan sa isang weather model member. Ang idea rito, kapag mas maraming member ang nagkakasundo sa isang direksyon, doon tumataas ang probability na iyon ang mas posibleng magiging takbo ng sistema. Kaya hindi lang iisang linya o iisang direksyon ang tinitingnan sa ganitong outlook. Ang mahalagang obserbahan ay kung saan mas nagkakaroon ng pagkakasundo ang mas maraming member habang papalapit ang petsa at habang mas dumarami ang pumapasok na datos. Sa ngayon, hindi pa nagkakasundo-sundo ang direksyon. May ilang member model na nagpapakita ng landfall scenario at may ilan naman na kumikilos pa itaas. Ibig sabihin, wala pang malinaw at solidong consensus sa eksaktong magiging takbo ng posibleng bagyo. May posibilidad na mas lumapit ito sa kalupaan, pero may posibilidad din na hindi ito direktang tumama at sa halip ay kumilos pa, hilaga o hilagang silangan. Lahat ng yan ay pasok sa cone of uncertainty dahil malayo pa ang mga petsa at marami pang pwedeng magbago sa forecast. Habang malayo pa ang period, mas malawak talaga ang pwedeng paggalaw ng sistema at mas marami pang posibleng pagbabago ang pwedeng mangyari sa direksyon at lakas nito.